So hello guys, so yon yung gagawin natin ngayon is mag-install tayo ng tatlong Windows which is yung Windows 7, Windows XP tsaka yung Server 2008 gamit yung VirtualBox. So ito yung una niyong gagawin is ayan, select nyo lang, adjust nyo to yung base memory tsaka yung processor para mas mabilis yung pag-download nyo ng files sa VirtualBox. After nyan, next nyo lang. Then after nyong ma-download, punta kayo sa settings niya tapos sa system. Babaan nyo lang yung base memory. Tapos uncheck nyo yung floppy. Maximize nyo yung video memory niya. Tapos dito sa storage, dito nyo ilalagay yung yung file ng Windows 7. And then okay nyo lang. Tapos pwede nyo na siyang start installing. So dito guys is yung nangyari is paulit-ulit natin siyang in-install. Parang nagpaulit-ulit yung loading niya dahil napipindot natin yung pag lumalabas yung black screen na parang command prompt is pinipindot natin siya dahil sabi dun is you need to press any key. Pero yung dapat palang gawin doon para hindi siya umulit ng installation is wag mo siyang pindutin, antayin mo lang siyang mawala or in short is naglo-loading yun. Kaya no need to press any key. So ayun guys, ang ginagawa natin dyan is pinopost natin. Pinopost natin yung video kasi medyo mahaba yung loading niya. So ayan no, press any key. So yung ginawa natin dyan is pinindot natin siya kaya yung nangyari is parang uulit-ulit siya sa pag-loading. Na dapat is hindi na siya pinipindot. So ayun guys, yung nangyari is ayun nga umulit siya. So lumabas na naman ulit yung install now niya. So ayun guys, dito is medyo naguluhan tayo bakit siya umuulit. Kasi sinunod naman natin yung step by step na sabi niya. Pero ayan no, press any key daw. So dito is pinindot na naman natin ulit siya kaya yung nangyari dito is umulit na naman. Kaya yung ginawa natin is pinost ko ulit yung video tapos ayun, nung lumabas ulit yung black screen na yun, is hindi na natin siya pinindot. Kaya ayun, nag-proceed na tayo. Ayan. Pag hindi nyo na siya pinindot after niyang mag-loading is lalabas tong Windows 7.
So, dito sa part na to is, ayan, lalagay natin yung product key. Ayan. So, medyo hindi natin memorize yung product key, kaya pinokopya natin siya sa kopya natin. So, anong nangyari dito is hindi na daw siya, ano, hindi na daw gumagana yung product key na to, kaya hindi natin mapindot yung next. So, yung ginawa natin dito is skip na lang tayo. Dahil pwede naman siyang ma-skip if ayaw ng product key. Kasi no need na rin yata ng product key. So, ayan. After ma-skip, pili ka dito. So, dahil installation lang naman yung ano natin, gusto lang natin siya ma-run. Next natin yon, and then next. Just natin dito is home network. So, ayun, pagana natin yung Windows 7, nagawa natin siyang ma-download tsaka i-install tsaka i-run sa VirtualBox. So, ayun guys, ito yung itsura ng Windows 7 dati. So, ayun, next natin i-install is yung Windows XP. So, kailangan natin i-shutdown yung Windows 7 para hindi siya mabigat. Hindi siya mabigat para sa laptop pag nagpa-process. Kasi mabigat yung ano, mabigat siya. So, ayun, same process lang ulit. Adjust natin yung memory tsaka yung processor. Then next, yan, punta lang ulit sa settings, tapos adjust. Ayun, uncheck yung floppy, maximize yung video memory, storage. Dito sa empty, ilagay lang ulit yung file ng Windows XP. So, ayan, after nun is start installation ulit. Start lang. I-start mo lang siya. So, ayan, pag Windows XP yung ini-install mo is, ayan, para siyang blue screen. Blue yung background ng screen mo. So, yung ginawa ko dito is, ayan, enter ko lang. So, ayan, dito may lumabas na error, pero nagawa naman natin siya ng paraan. So, yung ginawa ko dito after kong i-post is, in-adjust ko yung capacity niya dun sa settings. Pinagaanan ko yung Windows para makaya siya ng laptop. So, dito is loading ulit. Ayan. So, dito is, ayan, hindi na natin siya pinindot. Ayan. So, dahil hindi na natin pinindot yung
parang command prompt na black screen na yun is dumiretso na tayo dito sa next step. So, dito medyo matagal yung loading niya. So, ayan, kailangan yung maglagay dito ng username. At maglalagay lang ulit kayo ng product key. So, gagawin natin is copy lang ulit natin yung product key natin. So, ayan, after na, next lang. So, dito choose natin yung customs. Kasi, ano lang naman, subukan lang naman natin siyang i-run. Hindi naman siya yung gagamitin natin sa laptop natin. So, ang sabi dyan is 24 minutes remaining. So, ilan yung minutes na nakalagay dyan is ganun talaga siya katagal bago matapos. So, dito is pag may lumabas na ganyan, okay nyo lang. So, ayun. Na gawa nating ma-install tsaka ma-run yung ano, Windows XP. So, dito is kailangan mo pala munang mag-ano, choose ka. So, depende sa'yo kung ano. Pero yun sa akin is, in-next ko siya. So, ayun. Dito is kailangan mo lang ulit maglagay ng isa pang user. And then, ayun. Gagana na. Magagamit mo na yung ano. Yung virtual box mo na may Windows XP. May install mo yung Windows XP mo. So, ayun. Ganito yung itsura ng Windows XP. So, after natin ma-install yan tsaka ma-run is, ayun. Katulad kanina, pinower off natin siya para ma-install natin yung pangatlong system which is yung Server 2008. And the same process lang katulad kanina. Punta ka ulit sa settings, adjust mo yung system, at check mo yung floppy. Ayan, sa display, maximize mo yung video memory. Tapos dito sa storage, lagay ulit natin yung file niya. Ayan, dito may mga in-adjust pa tayo para mas mabilis siya. So, and enable natin yon. And then, dapat naka-Hyper-V. So, dito is next na lang yan. So, ayun, medyo matagal yung loading kaya, ayun, pinost natin siya. Linay na lang natin ulit. Dahil pag hindi natin pinopost,
is matagal talaga. Matagal yung loading niya. So dito guys, medyo nahirapan tayo sa paglagay ng password kasi yung Windows Server 2008 is, ayun, hindi siya tumatanggap ng puro numbers lang or puro letters. Kailangan mahaba yung password mo tsaka meron siyang letters, numbers, tsaka yung special characters. So ayun, na-install natin tsaka nara natin yung Server 2008. So ganito yung itsura ng Server 2008. So ayun guys, so yun lang. So sana may natutunan kayo. Kailangan nyo lang siyang kailangan nyo lang sundan yung mga steps pag mag-install kayo tsaka dapat may enough na storage yung laptop nyo, yung CPU nyo. Saka yung dapat yung RAM nyo may free space para mag-process.